Buhay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Daghang salamat sa Dios kay kita gitugutan niya nga makahimo padayon sa atong bulhaton. Standby sulod lang sa pipila ka gutlo. Ako makapakiguban usab kaninyo sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ug ginaot tigala nga anaa kamo sa maayong kondisyon, maayong kahimtangan karon samtang kita magahimo sa atong bulhaton. Magtugyan una kita diha sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Gamanan og dalaygon ni Dios nagapasalamat ug gadaig diha kanimo ang imong makanakan nga ikaw nagtugot kanamo nga makahimo kami sa pag-ambitanay sa imong balaang mga pulong. Amahan, daghang salamat kanimo tungod kay ikaw mahigugmaon gikan pa sa unang panahon hangtod karon o hangtod sa katapusan ining kalibutan o Dios. Nagtuo kami nga padayon ang imong pagkamatinumanon, ang imong mga purpose, ang imong mga plano Ginoo ma-fulfill gayud according sa imuhang pagbulutan. Amahan, salamat tungod kay ikaw naghatag niini gayon karon nga kami makahimo padayon sa pagpamalandong sa balaan nimong pulong. Panalangini ang tanan nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay. At the same time, ang tanan ka mga Facebook friends nga nagapaminaw o naka-follow karon live and even sa tanan nga makaskan di ining mao mga preaching sa Facebook and even sa YouTube channel. Panalangin ni o Diyos ang tibok bulhaton. This I pray in Jesus' name. Amen. Higala salamat kaayo sa inyong pagpakiguban karon na usab og salamat usab sa tanan nga nagapakigbahin inyong bulhaton sa pag-share sa ato nga mga preaching through sa paabot ni ini ngadto sa inyong mga pamilya, higala o mga kaparintihan. Ako gyud nga giisip nga usa kadako nga partnership ang inyong pag-share ni ini og ang pagpangamuyo man usab nga kining bulhaton, kining ministry magpadayon kung itugot sa Ginoo hangtod sa adlaw na siya magbalik depende sa iyang pagbulutan. Bata salamat higala dili lang sa inyong pag-share but sa inyong pagpangamuyo usab alang niini o sa tanan nga nahigugma sa pagpaluyo usab nining bulhaton. Ang Dios nakabalo sa imong himo para sa iyaha o ang Dios usab nagatipig og magamping kanimo og labaw sa tanan sa imong pagkinabuhi o ingon man sa reward nga giandam sa Dios alang kanimo. Higala padayon sa pagbuhat sa bulhaton in any way we can. Padayon ta sa pagbuhat sa bulhaton makaglorify diya sa balaan atong Dios. Og dinhi karon higayon padayon kita sa pamalandong and lastly ako remind ikaw karon naga-connect nagapaminaw in order nga makita nako ma-recognize nako ang imong presensya sa imong pagpakiguban karon just leave a comment aron makita nako visibly nga ikaw gayod usa sa paluyo sa pagpaminaw o pag-follow ni ini nga bulhaton. Daghang salamat og this time magapadayon kita sa atong bulhaton. Nagatuon kita karon about sa pamalandong sa pagiging assured sa adlaw-adlaw nga provision sa Ginoo. Assured of God's daily provision part 2. Tuon kita karon may tungod sa provision sa Ginoo because sometimes sa atong pagkinabuhi na mga panahon nga moingon kita murag gibiyaan ko sa Ginoo, murag pasagdan man lang ko sa Ginoo, daw gi-abandon ako sa Ginoo. But to tell you frankly, brothers and sisters in Christ,
Ang Dios wala gyud nagpasagad kanato. Ang Dios kanunay gyud siyang nag-amuma kanato. Ang Dios kanunay siya nag-atiman kanatong tanan. The only thing, there are times nga moabot kanato, pero remember nga ang Dios wa gyud siya nagakapalpak. Kanunay siyang presente, anaa siya kanunay ug andam nga atong sangpiton panahon sa ato mga kalisdanan or even sa atong mga kalipay. Mao kana ang kamatuoran, no? Assured of God's daily provision. Atong nakit-an kagahapon that God's daily provision, ang iyang nga gi-provide kanato, gihatag niya kanato ang iyang promisa na siya nagaatiman kanato, no? The promise that God cares, naga-care siya kanato, nag-amuma, nag-atiman siya kanato, kanimo higala, kanatong tanan, wala siya gipalabi. And number 2, the promise of provision for all our needs. Ang tanan nato nga mga panginahanglan gi-provide niya. Unsay ebidensya ni ana higala, hangtod karon buhi pa ikaw, buhi pa ako, buhi pa kitang tanan. That's a proof nga ang atong Dios matinumanon nga nag-provide sa atong panginahanglan, or even there are times nga sobra pa sa atong panginahanglan ang iyang gina-provide. The only thing na yung mga panahon nga di nato kana siya ma-realize sa atong kinabuhi, bisan nga gibuhat kana sa Dios unconditionally many times sa atong kinabuhi. And number 3 nga atong padayonon karon, the promise of answered prayers. Ang Dios nagapromisa kanato nga motubag gayud siya sa atong mga pagpangamuyo sumala sa iyang kabubuton. Take note, nag-promise ang Dios nga motubag siya sa atong mga pagpangamuyo according sa iyang pagbulutan, sa iyang kabubuton, sa iyang will, dili according sa atong gusto. Take note of that. Naay diferensya, usahay ma-disappoint kita, it's because when we pray, naatay specific na answer na gusto nato diha gyud, no? Mao gyud na dapat. Pero ang Dios mas nakasabot siya o nakasayod siya unsa ang mas perfect o maayo ikaayo gyud tinuod kanato. Kay naa man gyud panahon na mangayo ta nya dili dayto makaayo sa toa. That's why ang tubag sa Ginoo, ang ihatag sa Ginoo kato yung best. Kay ang Dios never siya mohatag sa matawag nato nga dili best. Ang iyang ihatag always ang best gyud para kanato. Makaayo kanatong tanan. As members of God's family, all believers have direct access to God as their Heavenly Father through the Lord Jesus Christ. Ingon nga ikaw higala anak sa Dios, ako anak sa Dios, ingon nga ang tanan nga mingtuo mingtugyan sa ilang kinabuhi diha sa Dios. Sila gikonsiderar sa Dios nga miyembro sa iyang panimalay. Og tungod kay miyembro kita sa panimalay sa Dios as His children, as child of God, kitang tanan aduna kitay direct o direkta nga access ngadto sa atong Dios o sa atong Heavenly Father tungod kana kang Ginoong Jesucristo og dili tungod sa atong kabuutan o kamaayo. The fact God knows our needs before we ask. Inumdum mo nato sama sa atong mga ginikanan, nakabalo pod ang atong ginikanan unsa man gyud ang mga kinanglanon sa iyang mga anak. Of course, ang mga anak sa yutan-on nga panimalay, ang amahan nakabalo nga kini akong anak nakinanglag pagkaon, gatas, nakinanglan og mga vitamins, nakinanglan sa nina, nakinahanglan og mga tanan nga klaseng panginanglan, balay, or matustusan ang iyahang pagpanginanglan sa iyang pag-eskwela, makalampos siya, kabalo ang mga ginikanan nga need na sa mga anak. Pero ato makita igala labaw pang nakabalo nakasayod ang atong Dios sa atong mga kinahanglanon. He knows it well, no? In fact, ingon sa Matthew chapter 6 verse 32, nag-ingon pa, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. No?
klaro kay gisulti kung ang mga Gentiles, ang mga tao nga wala makaila sa Dios, nagapangita, nagapaningkamot sila focusly ni ining mga butanga. But ingon ang pulong sa Dios, and your heavenly Father knows that you need them all. Ang inyong amahan nga nasa langit, kabalo pod siya nga kamo na kinahanglan po ni ining mga butang. No? Wala, dili ka na siya nga ang Diyos naging inosente siya ni anang mga butang. He knows it well. In fact, in Hebrews chapter 4 verse number 16, nag-iingon ang pulong sa Diyos, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time. Sorry. Okay, mao kini ang giingon sa pulong. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo ikala. Sa panahon nga naa kita sa mga panginahanglan, anaa kita sa kanang matawag nato nga panahon nga wala nagitay kasandigan, that time ang Dios andam siya sa pagpaminaw kanato. Pero you know what, dili na kailangan nga kana bitong moabot pas point nga wa na bitaw tay kadaganan. Ang gusto sa Ginoo nga siya una ang nakabalo sa atong mga panginahanglan, no? Amo na ang challenge sa pulong sa Ginoo, book of Hebrews, come boldly unto the throne of grace. Ayaw kahadlok, ayaw pagpanuko, ayaw pagukon-ukon, duol diya sa Ginoo first and foremost. Kay nga naman siya ang nakabalo sa ato ang kantangan. In 1 John chapter 5 verse 14, nag-ingon pa, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Amen. Praise the Lord. No? Mo ka nang gisulti sa pulong sa Ginoo. Naakitay pagsal o naakitay ginatawag confidence. Aduna kitay kalauman nga nagikan gihatagikan sa Dios kanato. Og nagingon siya, if we ask anything according to His will, kung nakasulod ka na sa kabubuton sa Ginoo, o kanang mga butang nga imong gihangyo sa Ginoo maka-glorify sa iya, walay pagduduha, ihatag gina sa Ginoo, no? Ihatag gina sa Ginoo. Mo na ingon sa pulong Diyos, He heareth us, naminaw siya kanato. Take note na sumala sa Matthew, before we ask, He knows it well. Wa pata nakapangayo, nakabalo na siya ni Ana. If God knows and cares, why needed to pray? Kung ang Dios tinuod nakabalo siya, nakasabot siya nga nangid nato na o niya nagatiman siya kanato, nganong kailangan pa man kita magampo? Nganong dili lang ihatag niya kana automatically kay kabalo man siya sa atong need? Why needed to pray? Nganong kinahanglan pa man ta magampo? Nganong kailangan pa gyud iya pagitan pahimuon ana nga mga butang? Ha? Hinumduman nato igala, it's because God has chosen to work in our lives through prayer. Sa kaning pag-ampo gihatag sa Dios, gipili sa Dios nga pamaagi nga niini kita i-work out niya sa atong pagkinabuhi. Now remember that prayer doesn't change God, but it changes us. Dili but pasabot nga pag moampo ka, mausab nimo ang desisyon sa Ginoo, but rather, sa panahon nga mag-ampo kita, that's the time na ma-realize na to, nga kailangan na to ang Diyos, o ang Diyos lang ang tinubdan sa tanang butang. Dili kini usbon na to ang Diyos, kundi kita ang usbon sa Diyos, pinaagi sa itong pagpangamuyo. O ang atong pagpangamuyo, mo hatod ka na to, mutabang ka to, mo ko-inside kita sa kabubuton sa atong Diyos. No? In fact, sa James chapter 5 verse number 16, o sa gisulti sa pulong sa Diyos, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed.
The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. No? Ang pag-ampo, kailangan gayon. And kung imong mapansin ang verse number 16, confess your faults one to another. Ang context ni ini, kung tanaw nimo si James, nagahisgot siya sa previous mga verses concerning sa mga karakteristik kinaiyahan usap nato di atubangan sa Ginoo. Sometimes nagadangop kita sa Ginoo pero naay mga butang nga naa sa atong kinabuhi nga possible mahimong hinungdan ang Dios, dili pud siya ganahan maminaw sa ato ang mga pagpangamuyo, ha? Ingon pa siya dinhi, pray one for another that ye may be healed, no? The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Consider usab nato ang atong spiritual condition in the sight of God. Always kinahanglan mag-search kita sa atong mga kasing-kasing. Prayer is a vehicle of fellowship. Ang atong pagpangamuyo mao kini ang gi-provide sa Dios nga pamaagi in which makakonect kita sa Ginoo, maki-fellowship kita diya sa Ginoo. Dili lang kana simply, dili kana but pa sa murag magic na once mo pray ka, mao ra na ang purpose. Pag pray nimo, mo abot ang butang. Dili. Prayer is a vehicle of fellowship. That's the time na ikaw makiistorya sa Dios. Mao ka ng panahon. The moment na magbasa ka sa iyang pulong, mamalandong ka sa iyang pulong, that's the time na ang Dios nakikistorya usab kanimo. Prayer is an evidence of faith or a spirit of dependence. Ang pagpangamuyo o ebidensya kana nga ikaw nagtuo sa Dios ug naa sa iyahan nimo ang pagsalig, ang imong dependence. Kanang moingon ka nga nagsalig ka, palaban ka sa Dios. Usay kita palaban ta sa mga tao, pero ang gusto sa Dios na palaban ta sa Dios. No? Dito ta sa iyaha. Siya atong sandigan. Siya ang atong dependence naa sa iyaha. Prayer is also a means of focusing our hearts on the Lord, to His purpose or purposes and His care. Ang prayer i-direct kita niya nga ang ato kasing-kasing ma-refocus. Usahay manggod atong kasing-kasing musimang man no? Ang ato nga way of thinking usahay musimang, dili na maka-focus diya sa Ginoo. That's why ang prayer ginagamit sa Ginoo nga ma-remind kita, ma-refocus kita, ang ato kasing-kasing ma-direct na to diha sa Ginoo. Himuon ang Dios ang kalipay, ang kabubuton sa Dios, yung mga purpose sa atong kinabuhi mo ang ma-materialize o ang iyang pag-atiman ka na to ato ma-appreciate diha sa atong kinabuhi. Prayer is not just a matter of asking, but of seeking God's direction and will, and waiting on Him just as one knocks and waits at the door for someone to hear and open the door. Waka na siyang prayer. Dili kay murag pugson ni mong Ginoo. Hinumdum mo na ito igala. We cannot put God into a box. Dili na to pwede masulod sa box ang Ginoo. Dili na to pwede masulod siya sa container. No? Ang pag-ampo sa Dios nagahatag usab siya og more than sa atong mga gina-expect sa atong pagkinabuhi. No? Just wait. Pray patiently and wait for God's answer. Keep asking. Be patient. And be sure to ask what God's will is in the matter. Is what I am asking really what is best according to God's purposes and wisdom? When we pray, always ask yourself, kung mag-ampo kita bitaw, pangutanon na to, Lord, kani ba akong gipangayo sa imong ginampuan sa imo? Mao ba ni ang imong purpose? Mao ba po ni imong plan? O mao ba imong kabubuton Ginoo? Usahay mag-pray kita basta kay gusto na to, pero without asking God kung mao ba na ang gusto sa Ginoo pod nga ato kaya nga atong pangayoon. We need to consider also na ay mga common hindrances
para sa mga Kristohanon kanatong tanan nga usahay dili ta makaampo or say ato mga pagampo po di pud tubagon. I mean dili nihatag ang ato nga desire. May mga panahon unsa kini mga hindrances. Number 1, sometimes adunay nagakitabo sa atong kinabuhi na maladjustment to the Holy Spirit. Usay mali ang atong approach, mali ang atong pagkinabuhi, mali ang atong pagkilala sa balaang Espiritu. Siya ang trabaho sa atong kinabuhi. Unsa ingon sa Jude 20 nag-ingon, but you beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Ang prayer, ang pagpangamuyo is a kind of ministry sa balaan ni Espiritu nga nitong kinabuhi. In fact, daghang panahon nga di ta mo ampo, but the Holy Spirit itself nagapangamuyo alang kanato. Bas matinindot gyud nga when we pray in accordance sa pagbulutan o giya tabang sa balang Espiritu. When we pray, sa atong pagpangamuyo, aduna siya'y meaning, aduna siya'y mensahe nga ato makuha dapat gikan sa balang Espiritu sa iyang ministry sa atong kinabuhi. Unsa ingon sa Ephesians 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sometimes, dili maayo ang atong dating diya sa balang Espiritu sa atong kasing-kasing, sa atong spiritual life. No? Nay panahon nga ginapasubo na to, nagkonsumisyon ang balang Espiritu sa atong pagkinabuhi. That's why, nga usahay, makita na to nga powerless kita panahon nga uga pangamuyo. Tungod kay na ay problema, something wrong within sa ato nga mga kasing-kasing. According sa Psalm chapter 66 verse number 18, ingon, if I regard wickedness in my heart, the Lord will not hear. Kung panahon nga nagatago kita, nagatipig kita pagkadautan diya sa atong kasing-kasing, ginasikreto na to, ang Dios dili maminaw ka na to. Very clear gisulti sa Psalm. Regardless anak ka sa Diyos, alagad ka sa Diyos, Kristohanon ka, or so on and so forth, pag naa kining mga butang sa atong kasing-kasing, apektado gyud tinuod ang atong mga pagpangamuyo. Number 2, not only that, maladjustment to the Word of God. Usahay dili maayo atong pakitungo sa pulong sa Dios. Usahay ang pulong sa Dios wala nay bili para kanato. Usahay ang pulong sa Dios wala nay value para kanato. Usahay ang pulong sa Dios wala na tay gana sa pagpaminaw siyang pulong. Usahay gingon sa pulong niya. In Proverbs chapter 28 verse 9, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Usahay maniguro lang tag ampo pangayo sa Ginoo without reading, without hearing the Word of God. Now, brothers and sisters, ang pulong sa Diyos, nagsulti siya kanato. Nga, ingon siya, he that turneth away his ear from hearing the law. Kung wala na ta nahigugma sa iyang pulong, wala na ta ganahi, nagabasa o nagasunod ni ini. Ingon siya, even his prayer shall be abomination. Kadungtanan sa Ginoo, di siya ganahan, ludon siya sa ato, even sa atong prayer. Once nga i-reject na to ang pulong sa Ginoo, therefore, love the Word of God. Love your Bible. Read your Bible. Obey what is written in your Bible. John chapter 15 verse 7, ingon si Jesus Christ, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and he shall be done. And it shall be done unto you. Klaro kayong gisulti ni Ginoong Jesus, abide in me. Pabilin ka kanako. Ya kay si Jesus Christ nagsulti ni ini in the presence of his disciples. But as of now, for us today, wala naman siya. Unsa man ang pag-abide na to kaniya,
mao ang pagsunod sa iyang kabubuton, sa iyang pulong. And my words abide in you. But pasabot, we should be dependent diha sa kabubuton sa Dios through His Word. Sundo na to ang nakasulat siya sa balaan niyang pulong. Ayaw i-violate. Ayaw i-revise ang Word of God. Kay the Word of God is naa siya sa authority o dapat nato sundon. Kay gibilin ka na para kanato. In Psalm chapter 119 verse number 11, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang pulong sa Dios tipigan, takuan, ampingan diya sa atong kasing-kasing. Tungod kay ang pulong sa Dios keep ka nato, mutabang ka nato, makalikay kita against sa pagpakasala. Huh? Mao ka na sing ikaduha, adjustment to the Word of God. In number 3, failure to pray in faith. Siguro nagpray ka pero nagduduha ka ng daan, pagani ka kaampo, nagduduha ka na. Failure to pray in faith. Unsay pulong sa Ginoo nagingon, Matthew 21 verse 22, and all things you ask in prayer, believing you shall receive. When we pray, it requires our faith nga ang Diyos na minaw o andam siya sa pagtubag ka nato. In Hebrews 11 verse number 6, and without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. It is impossible to please God without faith. Ang atong pagtuo, kinanglan i-check every now and then, because it will cause hindrance sa ato nga pagpangamuyo. Number 4, failure to ask because of a spirit of self-dependence. Usahay, failure ta magpangayo sa Ginoo, magampo kay murag ang atong pagsalig na atong sarili. Unsa ingon sa James chapter 4 verse 2, you lust and do not have. So you commit murder, and you are envious and cannot obtain. So you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Oh, na ay mga mali nga mga karakteristik, mga kinayahan, attitude na niya sa atong kasing-kasing. Na gusto nato na pero wala nato madawat kanuman. Naka-affect tag ubang mga tao. Nakatamak tag ubang mga tao. Aduna kitay mga handom pero di na to maangkot tungod kay ni cause lang siya og away. Ni cause og mali nga mga pagbati sa mga kasing-kasing. O tungod niya na dili na ang Dios atong gipangayuan. Gusto na to ang kunon ang mga butang tungod sa atong pinaagi sa atong sariling kakayahan o pagpaningkamot. Huh? Mao ka na siya bantayanan. Number 5, failure to ask from the right motives without concern for God's will. Nangayo ta nga wrong ang atong mga motibo. That's why withhold sa ginugwa niya gihatag. Ang sa gingon niya sa James 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask with wrong motives. Very clear. So that you may spend it on your pleasures. Nangayo ka, mali ang imong motibo. Nangayo ka, pero ang imong motibo dili para sa tinuod sa kabubuton sa Ginoo, para sa imong sarili lang. Ingon sa Matthew chapter 26 verse 42, He went away again a second time and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away unless I drink it, thy will be done. So always when we pray, ang period is ang kabubuton sa Dios. Gayod ang matuman, no? Dili ang atong gusto, dili atong kabubuton. Number 6, failure to endure, fainting under pressure. Kana bitong duuran ka ita sa Ginoo ba? Kanang dili ta mo endure, dili ta mo antos, dili ta ka willing mo hulat. Magakaluya ta panahon sa naa sa mga pressure sa kinabuhi. Butang ka na nga makababak. In fact, si Ginoong Hesus nag-challenge
sa iyang mga disipulo nga moampo gyud padayon magampo, no? Ingon sa Luke chapter 18 verse 1. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. Kaya naman, tendency sa mga Kristohanon nga pag-ampo, mukhang din siya, magkakapoy siya, mawala iyang pasensya, mawala, di na siya ganahan magpadayon sa pag-pray. Unsa ingon sa Isaiah 40 verse 31, Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Huh? So, ingon ana, wait on the Lord. Hulata ang pagkamainampuon, willing siya muhulat sa kabubuton sa Ginoo, i-develop sa Ginoo iyang patience o i-develop sa Dios ang iyahang pagtuo nga maglig-on. Dili siya magkakapoy, dili siya mo surrender, maghulat siya sa kabubuton sa Dios. Di lang kana number 7, wrong relationships with people, wrong relationship with his friends, people, or even sa iyang family, tungod sa kanang ginatawag pagkaroon og unforgiving spirit. Higala, kinig butang, dili, walay exempted ni ini. All of us could be guilty of this. Mao na nga, gi-remind kita sa pulong sa Ginoo, ang pagmali nga relasyon ngadto sa ubang mga tao, gikan sa atong pamilya ngadto sa atong kasilinganan, kaparintihan, mga kaygalaan, ug igsuon even sa igsuon sa pagtuo, wrong relationship with people and unforgiving spirit could be a hindrance sa ato nga prayer life. Ingon sa Matthew 11 verse 25, And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Kung naa ka mo kanang kasuko pagdumot sa uban or nasuko mo sa uban, forgive. Kung dahil nakasala sa imo, pagpasaylo pod. Kay nga naman, ang atong amahan pod sa langit, pag di ta kabalong magpasaylo, dili po ta niya i-forgive sa atong mga failures. Kay day by day na atay mga failures. Mark 11:26, But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Kung magdumot ta, dili po i-withhold po sa Ginoo ang ato ang mga kapakyasan diya sa iyaha. It means to say, nga kung unsay gusto nimo nga himuon sa Dios diya kanimo, buhata pod ang iyang pagbulutan. Iyang gusto. Kung na kay gidumtan, i-release na. Pildi ka na igala. Kung magdumot ka, ubalik na sa imuha rapod. Ubalik ang epekto, ang impact niya diha kanimo. Stop being bitter. Kay dili na makatabang sa imuha. In fact, makapugong na sa imong prayer life. Number 8, pretentious praying. Praying to impress people. Kaya na ditang pakita gyud niya nga nag-pray siya para ang mga tao mag-dive sa iya. Pretentious praying. Higala, bantayan na ito. Kinaingon ang pulong sa Diyos. In Matthew chapter 6 verse 5, And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Nadawat ng ilang reward ang papuri sa mga tao instead of ang answer sa Ginoo. Idaig sa mga tao, pero in the sight of God, wala siya punto. So, pili pagdaig sa mga tao or ang kalipay diya sa Ginoo. Verse number 6, But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in heaven, or in secret, and thy Father which is
which saith in secret shall reward thee openly. Mag-ampo ka, kinasing-kasing gayon. O mag-ampo ka even, walay nagtanaw kanimo. Mag-ampo ka sa panahon nga ang Diyos sumala sa iyang kabubuton, magpangamuyo ka sa iyang gusto. We can pray publicly, we can pray privately, or even secretly. Okay? That's what it means. Nga mag-ampo ka, kinasing-kasing, tinud-anay diya sa imong kasing-kasing. Number 9, religious zeal in the form of vain repetitions and cultic ritual. No? Remember, prayer is not a magic. Dili ka na magic. Dili magic na paglitok nimo na adayon. No, it's not. But prayer is giving our total dependence on God. Dili sumala sa atong gusto, but according to the will of our God. Dili na magic. Ingon sa Matthew chapter 6 verse 7, but when you pray, or ye pray, use not vain repetitions. Dili sige balik-balik the same word. No? Halos kapila balika as the hidden truth, for they think that they shall be heard for their much speaking. No? Halos isa ka word kapila balika. So ang persistent prayer is different from repetition. Repeated prayers. Take note of that. Di lang kanay gala number 10. Domestic breakdown in the home. Usa sa mga hindrance sa atong prayer nga it's either dili to bagon sa Ginoo, dili hatag sa Ginoo ang atong desired request, or dili ta makaampo, considered as hindrance or hindrances. Domestic breakdown in the home, atong relationship diha sa panimalay. Unsa ingon ni Apostle Peter diha sa chapter 3 verse 7, you husbands likewise live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman, and grant her honor as a fellow heirs of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Okay? So, but pasabot higala, ngang atong relationship diha sa atong panimalay, dako kay siya factor, maka-apekto siya sa atong prayer life. Pag naa ang panag-away na ang dili maayo nga relasyon sulod sa panimalay, it will surely affect sa atong prayer life. Assured of God's daily provision. Hinumdum mo na to, kining mga butang. Hinaot pa nga ikaw higala, i-bless diha sa pulong sa Ginoo. Assured of God's daily provision. Part 2. May it be a blessing diha sa ibang kasing-kasing. Thank you so much, and God bless you all.